Paunawa sa lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay mula sa totoong pangyayari at galing mismo sa ating letter sender na hindi na nagpakilala para na din umano sa kanilang kaligtasan. Dahil ang angkan o pamilya ng sangkot dito sa kwentong ito ay nananatili pa ding buhay magpasa hanggang ngayon. At binago din natin ang pangalan ng mga tauhan sa kwento base na din sa kahilingan ng nagpadala ng kwento. Kaya kung handa ka na, simulan na natin ang kwento. Magandang umaga, hapon o gabi, Sir Mark. Kung anong oras mo man mabasa ito. At sa iyong mga tagapakinig. Gusto ko lang pong ibahagi ang naging karanasan namin ng pamilya ko na hindi namin malilimutan. Patungkol sa tiyuhin namin na si Tio Jose at sa pamilya nito. Kung bakit ito po ang aming kwento. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Isko at Tubong Kabisayaan. Para po pala sa kaalaman ng lahat, hindi kami malapit sa pamilya ni Tio Jose dahil nagkaroon ng mga ito ng hidwaan patungkol sa lupa na pamana ng lolo na siyang tatay nila Tio Jose at ng tatay namin. Samahan pa na may masamang ugali rin ang aming tiya na asawa ni Tio Jose. Kahit rin po mga anak nila na pinsan namin, grabe rin po ang ugali. Minana po talaga nila sa magulang nila. Bale malapit lang rin ang bahay namin sa kanila. Kaya di maiwasan na magkita at magsalubong ang landas ng aming pamilya. Mas lalong nagkaroon ng lamat ang pagsasamahan ni tatay at tiyo. Kasi nagustuhan rin ni Tio Jose si nanay nung mga panahong dalagat binata pa ang mga ito. Subalit ang gusto naman ni nanay, si tatay. Kaya labis na minasama at dinamdam yon ng Tio Jose. Abalang-abala ang inay sa kanyang pagluluto sa kusina. Nang nag-umpisang magparinig ang aking tiya na kunwari ay masarap ang ulam namin. Pero ang totoo, ang niluluto lang naman ay tuyo o sardinas. Pag-gisa-gisa pa raw ng sibuyas at bawang. Wala naman kaming ulam, sabi pa ng tiyahin kong hilaw. Pero nanatiling tikom ang bibig ni nanay at hinayaan na lang ito na magparinig. Pero ang totoo ay may ulam kami nun. Sa katunayan nga ang niluluto ni nanay ay ang paboritong pakbet ni tatay. Samantala doon sa tiya kong hilaw ay tuyo ang kanilang ulam na nangangamoy pa. Alam ko naman na masarap ang tuyo. Sa katunayan paborito ko din yon. Pagkaluto ng ulam ay sumandok si nanay at inabot sa tiya ko. Gaya ng inaasahan, Sir Mark, imbis na magpasalamat nagwika pa ang tiya ko ng hindi maganda. Sabi nito na hindi nila kailangan ng ulam na bigay namin. Na masyado yata naming silang minamaliit porkit ganoon ang ulam namin. Ang dami niyang sinabi, Sir Mark. Wala namang problema kaso may nasabi pa. Sumagot naman si nanay na kung may alitan man sila ay wag na sanang idamay pa ang pagkain. Hindi ito tinanggap ng tiyahin kong hilaw. Kaya ang ending po ay hindi na talaga ito binigay ni nanay at umuwi na lang sa bahay. Pagbalik ni nanay ay inaya na kami nitong kumain. Wag na umanong pinag-aantay ang grasya at masama yon. Pagkasabi nun ni nanay ay narinig naman namin na pasigaw na sinasabi ng tiya na inaya din niya yung mga anak niya na ulamin umano nila yung lechon at baka mapanis pa. Tumawa na lang kami sa ginagawang asal ni tiya nung mga panahong yon. Para siyang bata na ayaw magpatalo. Isang gabi, maliwanag na maliwanag ang buwan, ay may kakaibang kaluskos kaming naririnig sa aming bubungan. Kasalukuyang wala ang tatay nun na nasa kabilang baryo. Doon kasi ang trabaho ni tatay at lingguhan lang ito kung umuwi. Kinakabahan na talaga ako ng mga oras na yon. Pawid pa lang ang bubong namin ng mga oras na yon, sir. Wala pa din kaming kuryente ng mga panahon na yon. Hindi ko mawari kung pusa ba o kung ano yung nasa bubungan. Kasi yung yabag niya ay madidiin.
Mga ilang segundo pa nawala ang pangangaluskos nun at parang may bumaba sa lupa. Kaya dali-dali akong sumilip ako sa labas. Pero wala akong nakita na kahit ano. Ang tanging nakita ko lang ay parang may anino na patungo sa kabilang bakod. Napansin ko pa parang kakaiba ang hugis ng anino. Dahil ang anino nito ay hindi sa tao o pusa na iniisip ko, kundi malaking nilalang na siyang ikinagulantang ko. Madali akong bumalik sa kwarto at nagtalokbong ng kumot. Sa sobrang takot ko, hindi ko namalayan nakatulog na pala ako. Paggising ko, umaga na. Rinig ko ang mga tsismisan ng nagkwekwentuhan sa labas. Dahil nakita raw ang anak ni Mang Pedring na lalaki na wala ng buhay at ang masama pa nito ay walang lamang loob. Simot na simot umano ito. Mataman lang akong nakikinig sa mga ito. At muli kong naalala yung nakita ko na anino ng hindi ko matukoy na nilalang noong nagdaang gabi. Kada umaga ganun na ganun ang usapan at maraming napapabalita na pinapatay ng hindi makilalang salarin. Kaya sabi ni nanay mag-iingat kami ng mga kapatid ko, gayong wala ang tatay namin sa bahay. At hindi na kami nagpapaabot ng dilim sa labas. Natanong ko si nanay kung bakit may nakikitang mga bangkay na walang lamang loob. Sumagot naman ang nanay na hindi rin nito alam ang dahilan. Ang tanging magagawa lang namin ay magdobling ingat. Hayaan na lang namin na ang mga taong baryo, lalo na sila kapitan ng rumisolba sa nagaganap na krimen sa aming baryo. Sumang-ayon na lang ako sa mungkahi ng nanay at hindi na ako nag-usisa pa. Pagsapit ng Sabado ay umuwi ang tatay. Maraming dala-dala itong pasalubong na siyang kinainis na naman ng tiya kong hilaw. Narinig ko pa na nag-uusap ang mag-asawa sa kanilang bahay. Sabi ni tiyo na hayaan na muna ni tiya at ngayon lang yon. Parang nahiwagaan ako sa pagkakasabi nun ng tiyuhin ko. Medyo nakaramdam ako ng takot ng mga sandaling yon. Narinig ko naman si tatay na tinanong nito si nanay kung sino ang patay kila Mang Pedring. Sumagot naman ang nanay na yung anak na lalaki ni Mang Pedring. Natagpuan na walang buhay at lamang loob sa kakahuyan. At hindi patukoy kung sino ang gumawa nun sa bata. Tugtong na wika pa ng nanay na natatakot nga ito para sa amin ng mga kapatid ko. Baka pati sa amin mangyari ang ganun. Sabi naman ni tatay na huwag kaming mag-alala at hindi pa naman siya papasok sa trabaho. Kaya mababantayan pa niya umano kami sa bahay. At kinamusta pa niya kami na kung ayos lang ba kami doon at hindi kami inargabyado ng kabila. Hindi pa man tapos ang sasabihin ni tatay ay pinutol na nito ni nanay at nagwika na hindi naman kasi palagi kaming nagsasara ng pinto at masyado nang lumala ang pag-uugali ng tao doon. Sabay turo ni nanay. Ang tinutukoy niya sa kabilang kubo, kila Tiyo Jose. Sumagot pa si tatay na mabuti naman at wag na lang pansinin pa yon at sasakit lang umano ang ulo ni nanay doon. Tumango-tango naman ang nanay sa sinabi ng tatay at ngumiti. Sumapit na naman ang gabi. Nakarinig naman ako ng impit na himig na warimoy na sasaktan. Kaya nagpalinga-linga ako sa labas at hinahanap ko kung saan ito nagmula. Dahil parang malapit lang ito sa bahay namin. Pinakinggan ko ulit kung saan ba ito banda at napagtanto ko na mukhang doon nga nanggagaling sa bahay nila Tiyo. Mga ilang minuto ang nakalipas ay may kumakaluskos na naman sa paligid ng bahay. Kaya dahan-dahan akong sumilip sa bintana. Pero wala naman akong nakita na kung ano. Isa pa, nasa bahay naman si tatay, kaya walang magiging problema. Lumipas ang mga araw. Ganoon pa rin ang naririnig namin na balita na marami pa rin ang natatagpo ang patay sa baryo namin, maging sa mga karatig lugar. Kagaya sa mga nauna, wakwak ang tiyan at wala ng mga lamang loob.
Isang takip silim habang nasa inuman ng aking tatay ay nagpaparinig na naman ng hilaw kong tiyahin. Tinawag nito ang mga pinsan ko at sinabihan na tikman nila yung lechon umano na nasa kanilang hapag kung masarap ba ito. Nilakasan pa nito ang pagkakasabi. Akala siguro maiinggit kami. Narinig ko namang sumagot yung isang pinsan ko na masarap umano at magluto ulit nun sa susunod para makarami sila ng kain na magkakapatid. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi ng pinsan ko kasi alam ko naman na wala naman silang lechon. Pero bakit parang totoo na may kinain nga talaga ito? Nawala na lang ang isipin kong yon nang may matanaw akong paparating na babae. Galit na galit ito na sinugod ang aking ina. Wika ng babae kay nanay na kung ano ang kinikismis ni nanay. Nakabit umano ito ni Kwan, sabay hila sa buhok ng nanay. Napasigaw naman ang nanay sa sakit ng pagkakahila sa buhok nito at gulat na napawika na nananahimik lang ito sa loob ng bahay. At bakit naman ito ikikismis yung babae na sumugod sa bahay? Tinanong pa ni nanay na kung sino ang nagsabi ng ganoon doon sa babae. Sumagot naman yung babae na naggalit na galit pa din. Wika nito na sino pa nga ba di ang kamag-anak namin. Sabay turo ng babae sa bahay ng tiyahin kong masama ang ugali. Tiimbagang nagsalita naman si nanay na bakit naman niya ikikismis yung babae na yun. Hindi nga nito kilala ng husto yung babae. At bago sana siya sumugod, inalam muna niya yung totoo. At nagwika pa ang nanay na namumuro na talaga ang tiyahin namin na yon. Sa tono ng boses ni nanay, halatang galit na talaga ito. Nakita kung paano nagalit ang nanay nung mga oras na yon. At noon ko lang siya nakita na galit na galit. Maya-maya pa sumugod ito sa bahay ng tiya ko. Sa bilis ng pangyayari nasa labas na ang mga ito at nagkakagulo. Kitang-kita ko kung paano nagsabunutan si nanay at ang tiyahin ko. Parehas silang ayaw magpatalo. Hawak ang buhok ng isa't isa. Hindi ko maawat si nanay, kaya nagmamadali kong tinawag si tatay sa inuman. Dali ko namang sinabi kay tatay na si nanay ay nakikipag-away kay tiya at magmadali na siya. Nagtatakbo naman sumunod si tatay sa akin. Kitang-kita niya namin na hindi maawat ang dalawa. Nakisali na rin pati ang anak ng tiya. Kasunod nun dumating ang tiyo ko at nagmamadali na naitulak ang nanay ko. At sigaw kay nanay na kung anong problema nila nanay. Kasabay pa ng duro nito kay nanay. Sumagot naman ang nanay dito na ang magaling na asawa ni tiyo. Ginagawan ng kwento si nanay na kesyo nagpapakalat umano si nanay ng chismis. Nakalaguyo ng babae ang isang lalaki sa baryo namin. Napawang kasinungalingan lang naman. Kasunod pa ng pagsabi ni nanay na wag nito kaming duduruin dahil hindi ito natatakot sa kanila ni tiyo at hindi sila ang nagpapakain sa amin. Biglang sumabat ang tatay sa usapan. Nagtanong ito na kung ano bang problema nila at nagkakagulo sila ng ganon. Ako na ang sumagot nun dahil umiiyak na si nanay ng mga oras na yon. Sabi ko na paano kasi yung mga yon kako walang ginawang masama ang nanay, panay parinig at ginawan pa ng kwento si nanay. Kasabay nun, pinapasok na kami ni tatay sa loob ng bahay at siya na umano ang bahalang umayos ng problema. Dali-dali ko namang inakay si nanay at pumasok na kami sa loob. Pero ang ginawa ko, dinungaw ko pa din sila tatay sa bintana. Lumapit si tatay kila Tio Jose at kinumpronta ang mga ito. Sabi ni tatay na kung ano bang problema nung mag-asawa. Wala naman kaming ginagawa sa kanila. Bakit ganun na lang ang galit nila sa amin? Lalo umano yung asawa ni Tio Jose. At pagsabihan umano niya ito at baka di umano matansya ni tatay ang kasamaan ng ugali ng tiyahin kong hilaw. Sumagot naman si Tio Jose na para bang hindi siya natatakot sa sinabi ni tatay. Sabi nito na kung tinatakot ba umano ni tatay silang mag-asawa,
na kesyo hindi umano alam ni tatay kung ano ang kaya nilang gawin, lalo na sa pamilya namin. Kaya wag umano silang hahamunin. Sumagot naman si tatay na wag kaming pagbabantaan, lalo na ang pamilya namin. At oras na may mangyari sa pamilya namin, ora mismo, dadaloy umano ang dugo doon sa lupa yon. Alam umano ni tatay ang sikreto ng mag-asawa. Kaya wag na wag nilang susubukan na gawan kami ng masama at may kalalagyan ng pamilya nila Tio Jose. Yun ang huling lintanya ni tatay sabay talikod nito para pumasok sa bahay. Di naman na nagsalita ang tiyo. Tanging matalim na tingin na lang ang pinukol nito sa naglalakad kong tatay. Pagkatapos ng insidenteng yon, palagi na kaming nakakarinig ng ingay sa labas at kaluskos sa bubungan namin. Minsan pa nga po mga patay na manok na mga walang lamang loob at gula-gulanit ang katawan ang nakikita namin na nakakalat sa bakuran ng bahay. Napatanong na lang ang nanay sa tatay na kung sino ang pwedeng gumawa nun sa amin. Sagot naman ni tatay na siya na ang bahala at may araw din ang gumagawa nun sa amin. Sa ngayon umano ay hayaan na muna namin sila. Malalaman din namin kung sino ang gumagawa ng kalokohan na yon. Mahirap umanong magbintang na walang ebidensya. Kumalma lang kami at si tatay na umano ang bahala. Isang hapon nun may nakita na naman na patay sa di kalayuan sa aming baryo. Gaya ng dati, wakwak ang tiyan at walang lamang loob. Ang kaibahan lang ngayon nawawala din ang ibang parte ng katawan nito, gaya ng braso at binti maging ang ulo. Napakalaking isipin ng mga nangyayaring patayan sa aming lugar, kaya nakaisip ng paraan ng tatay. Hindi umano siya maaga matutulog pagsapit ng gabi. Babantayan umano niya ang pesting pumapatay sa baryo namin. Kumagat na ang dilim at patulog na ang mga tao. Maririnig mo na din ang pag-alulungan ng mga aso sa labas. Ganun na naman kagaya ng mga nagdaang gabi. May mga kaluskusan na naman akong naririnig. Kaya sumilip muli ako sa labas. May naaninagan akong anino ng tao. Tapos mga ilang sandali lang, yung maliit na anino na yon ay biglang naging malaking anino. At gumawa pa ito ng nakakatakot na ingay na parang angil na nasasaktan. Kinilabutan ako sa mga nakita at narinig ko. Nang biglang nagsalita si tatay na mahinang boses na wag akong maingay. Dahan-dahan itong lumapit sa bintana at sinabitan ito ng isang bugkos ng bawang. Pagkalagay nun ni tatay ay may narinig na lang kaming mabilis na tumakbo papalayo. Sinabihan na lang ako ni tatay na matulog na ako at wag ko nang isipin yung nakita at narinig ko. At siya na lang ang bahalang magbantay sa kung sino mang yung nilalang na yon. Naguguluhan man sa mga sinabi at ginawa ni tatay, sinunod ko na lang ito at bumalik na ako sa pagkakahiga hanggang sa nakatulog na nga ako. Sunod na gabi, ganun pa rin ang ginawa ni tatay. Binantayan niya pa rin yung nilalang. Pero sa pagkakataon na ito ay hahanapin at tutugisin na niya kung sino yung nagmamay-ari ng anino na yon. Gising din ako ng mga oras na yon. Hindi kasi ako madaling dalawin ng antok, Sir Mark. Hindi ko din alam kung bakit. Nagsimula lang naman yun nung unang narinig ko yung kaluskos sa bubungan at sa labas ng bahay namin. Nakita ko pa si tatay na papikit-pikit at nagigising lang dahil natutumba siya sa upuan namin. Dahil nga sa antok hindi na kinaya ni tatay kaya tuluyan na itong nakatulog. Doon mismo sa upuan. Samantala ako gising na gising pa din. Sa pagtulog ni tatay ako naman itong gising. Nakikiramdam sa paligid. Narinig ko na naman ang pamilyar na impit na tunog na parang nasasaktan. Pero sa pagkakataon na to, parang may napupunit na balat at laman. Parang hinihila at mga buto na nababali. Tinatawag ko si tatay subalit hindi ito nagigising. Nakiramdam na lang ulit ako sa paligid. Kinakabahan at kinikilabutan. Ramdam ko na may kakaiba sa labas ng bahay namin.
Pagkuway, biglang may kumalabog sa bubong namin. Pero ang tatay, tulog na tulog pa rin. Grabe na ang takot na nararamdaman ko nun. Mangiyak-ngiyak na ako. Ako lang din ang gising ng mga oras na yon. Sila nanay at mga kapatid ko ang hihimbing ng tulog. Nakiramdam ulit ako kasi biglang nanahimik yung nasa bubungan namin na parang nakikiramdam din ito sa paligid. Kasabay nun na may narinig na naman akong kaluskos sa labas ng bahay namin. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana upang tignan sana kung sino yung gumagawa ng kaluskos. Pagkahawi ko ng kurtina na pinagtatakip ko sa butas na tabi ng bintana namin na nakasara, nang biglang may lumusot na kamay na mabalahibo dito na siyang ikinagulat ko. Kaya napasigaw ako ng ubod ng lakas. Biglang nagising ang tatay at nakita niya yung kamay na lumusot doon. Mabilis niya itong hinampas na siyang ikinagawa nito ng nakakarinding ingay. Sabay hila palabas ng kamay niya. Hindi pa nakontento ang tatay. Lumabas pa ito upang malaman kung saan pumunta ang nilalang. Nagpatuloy sa paghahanap ang tatay. Paikot-ikot sa bahay namin. Ilang minuto pa nakita niyang naglalakad ang Tio Jose galing sa kung saan ng 10 oras ng gabi. Napakunot ang noo ni tatay na makita niyang sapu-sapu ni Tio Jose ang braso nito at nagmamadali itong pumasok sa bahay nila. Nagkatinginan kami ni tatay na parehong alam ang nasa isip namin. Di na pinagtuunan ng pansin yun ni tatay at dalian na din bumalik sa bahay. Pagkasara nito sa pinto ay inaya na ako nito upang matulog na. At bukas raw ay ayain niya muna ang nanay na doon muna kami sa bahay ng lola. Hindi daw kami titigilan ng nilalang na yon at may kutob na siya kung sino ang nilalang na yon. Kinabukasan nga ganoon ang nangyari. Sir Mark, inihatid kami ni tatay sa bahay ng lola para sa kaligtasan namin. Dahil napag-alaman din namin na buntis si nanay ng 2 buwan sa bunso naming kapatid, kaya mas lalo kaming guguluhin ng nilalang na yon. Inihabilin kami dito na kay lola at sadyang hindi umano kami titigilan ng pesting nilalang na yon. Hindi po lingid sa kaalaman namin ng aking tiya na asawa ni Tio Jose, maging ang angkan ng tiya ay napapabalitang aswang sa kanilang baryo bago pa man ito naging asawa ng Tio Jose. Wala pa namang nakapagsabi kung totoo nga ba yon o haka-haka lang. Pero sabi ng lola, totoo raw na may lahing aswang yon. Baka niyanggaw na rin nito si Tio Jose. Sabi ni lola, una pa lang ay ayaw na nila si tiya dahil nga sa napapabalita dito. Subalit hindi naman napaniwalaan kasi wala ngang ebidensya. Pero para makasiguro ay dapat bantayan na si nanay upang hindi malagay sa kapahamakan ng buhay nila ng kapatid ko, maging ang buhay namin. Naghasa ng bolo si tatay para magbalik niya sa bahay ay may panlaban na siya sa nilalang. Nakakasigurado ang tatay na talagang babalik yun kasi alam nilang buntis ang nanay. Itong kasunod na kwento, Sir Mark, ay kinwento na lang ni tatay kasi hindi na ako nito pinasama doon sa bahay. Papadilim na nung bumalik si tatay sa bahay. Pagka-uwi niya ay gulong-gulo ang mga gamit sa bahay na parang dinaanan ito ng bagyo. Napamura umano si tatay sa inis at sinabing lintik lang umano ang walang ganti sa ginawa nila. Nagbantay ang tatay noong gabi na yon, ngunit walang aswang na bumisita sa bahay, kaya puyat lang ang napala ng tatay ko. Hapon na nang magising ang tatay. Habang nagkakape sa bakuran ay tinawag umano siya ni Tio Jose at inaya ito na mag-inom. Matagal na umano kasi nilang hindi nagagawa ang makapag-inuman. Pag-uusapan na din daw kung ano man ang hindi nila napagkakasunduan. Pumayag naman ang tatay sa mungkahi ng tiyo. Ngunit hindi nakapagkampante ang tatay. Nanatili itong alisto sa lahat ng oras. Tinanong ni tatay si tiyo na kung ano ang nakain ng tiyo kung bakit ito nag-aya ng inuman.
Sumagot naman umano ang tiyo na wala naman at namiss lang umano ni tiyo yung ganong inuman nila gaya dati. Hindi naman nagduda ang tatay at sinabing matagal-tagal na din silang hindi nakakapag-inumang magkapatid. Nasa ganong pag-uusap umano sila nang magpaalam ang tiyo na pupunta lang umano sa kusina dahil luto na umano ang pangpulutan nila at paniguradong magugustuhan umano ni tatay yon dahil paborito niya yon. Ang niluto umano ni tiyo ay adobong atay, balon-balunan na patuyo at may sili. Nanlaki naman daw umano ang mata ni tatay sa sinabi ng tiyo at natuwa dahil matagal na umano itong hindi nakakakain ng ganon. Ngumiti lamang si Tio Jose at dalian nang nagtungo sa kusina. Pagbalik umano nito ay dala na nito yung napakabangong adobo. Amoy pa lang daw nito ay takam na si tatay. Pagdating umano ni Tio dala ang adobo at kasabay ng paglapag nito sa mesa ng pulutan sinabi umano ng tiyo na ipinaluto niya talaga sa asawa niya yon para talaga kay tatay. Sobrang sarap umano nun at kagayang-kagaya umano ng luto ni Lola. Nang marinig umano ni tatay na si tiya ang nagluto nun, ay bigla umano itong nagduda. Dahil alam din naman ni tatay ang usap-usapan sa angkan ng tiya, pero hindi daw nga nagpahalata si tatay na nagdududa siya. Bagkus ngumiti lang ito sa Tio Jose at nagwika na sandali lang umano at may kukuhanin lang si tatay na isang boteng lambanog sa bahay. At panigurado umanong mabibitin sila dun sa binili ni Tiyo na alak. Ang sarap pa naman umano ng pulutan nila, sabay ngiti pa ni tatay. Tumango naman umano ang tiyo at sinabi nito kay tatay na bilisan lang habang mainit pa ang kanilang pulutan. Dali-dali umanong nagtungo si tatay sa bahay at kumuha ng ilang pirasong kalamansi. Hiniwaan na niya ito ng maliit para magamit niya mamaya na pangpatak doon sa pulutan nila ni Tiyo. Dali-dali namang bumalik si tatay. Dala ang isang boteng tuba na sinabi niya kay Tiyo. Nagsimula na silang mag-inuman, kwentuhan ng kung ano-ano, hanggang sa magpaalam muna ang tiyo na magbabanyo saglit. Kinuha na umano ni tatay yung kalamansi niya sa bulsa upang ipatak na sana sa pulutan nila nang nagulat naman umano ang tatay nang biglang lumabas ang tiya at dala-dala ang kanilang mga ilang damit. Uuwi daw muna sila si tiya sa magulang nito sa kabilang baryo dahil may gaganapin na kasiyahan. Kaarawan umano ng nanay nito sa Makalawa. Tumango lang umano ang tatay dito, pero tinitigan niya ito ng matalim. Ganon din daw umano si tiya, pailalim at matalim ang tingin kay tatay. Nang makaalis na ang tiya ay dito na isinigawa ni tatay yung pagpatak ng kalamansi sa pulutan nila na luto ni tiya. Agad na pinatakan ito ni tatay ng kalamansi. Inubos niya dito yung 3 kalamansi na dinala niya. Mga ilang saglit lang laking gimbal niya dahil nag-iba ang anyo ng tatay. At bukod doon ay nag-iba na rin ang amoy. Naging masangsang na animoy na bubulok. Napamura naman umano ang tatay. At sa isipan nagwika ito na totoo nga ang hinala niya at ang usap-usapan na aswang nga talaga sila ni Tiyo at ang asawa nito. Sabay sigaw sa pangalan ng Tiyo. Pagkasigaw ni tatay ay nagulat na lang ito nang bigla na lang may sumunggab sa likod ni tatay na siyang kinalaglag nito sa upuan. Nagsalita umano ang aswang at sinabi nito na doon na magtatapos ang lahat. Doon na din mamamatay si tatay. Tapos nun ay isusunod umano kami nila nanay maging sila lola. Mabilis nakabawi ang tatay at hinablot ang kanyang bolo at wasiwas dito. Pero nakailag naman agad ang nilalang. Ang itsura raw ng nakapangbuno ni tatay ay mabalahibo at matatalas ang mga kuko. Kasabay pa nun ang pangit ng anyo nito na gaya sa mukha ng kambing at may nakalabas na 2 pangil at may 2 sungay na parang sa kambing din. Aswang kapre sa Bisayas kung tawagin na lalaki ang katawan.
pero ang muka ay sa kambing. Nagpambuno umano ang dalawa na halos mabalibag ang tatay at mapasukan ng dugo dahil sa sakit na naramdaman niya. Pinagtatapunan ni tatay ang nasa lamesa, pati ang atay na sana pulutan nila. Natamaan ang nilalang nung atay na may kalamansi sa muka at bigla itong naghuhumiyaw sa sakit. Umusok din ito na parang napaso. Dito nakakuha ng tiyempo si tatay. Mabilis tumayo si tatay at inundayan ng saksak ng paulit-ulit ang nilalang. Nagsisigaw ito sa sobrang sakit at ikinatumba ng nilalang sa lupa. Dahil sa nangyari sa aswang, bumalik na ito sa dating anyo, ang nilalang, at naging si Tio Jose. Kinausap pa umano ito ni tatay sa huling pagkakataon. Sabi ni tatay na totoo nga ang sabi ni Lola, na nagpahawa talaga ang tiyo sa halimaw na asawa ng tiyo at sila din ang pumapatay sa mga taga-kababaryo namin. Mga salot talaga umano silang mag-asawa. Sumagot naman umano ang tiyo at kahit halata na ang panghihina, tumatawa pa daw umano ito at hindi siya nagsisisi sa mga nagawa niya at ng kanyang pamilya. Nagwika pa umano ang tatay na magpahinga na si Tio Jose at ikamusta na lang si tatay kay lolo kung magkita man sila sa kabilang buhay. At dun na umano puputulin ni tatay ang sumpang ibinigay kay tiyo ng asawa nitong halimaw. Ngumiti lang umano ang tiyo kasabay ng pagpikit ng mata nito bilang pagsang-ayon. Kasabay nun ang pagtarak ni tatay ng itak sa dibdib ng tiyo. Namatay ang tiyo ng gabing yon at simula din nun, hindi na muling nakita pa si tiya sa baryo namin, maging ang mga pinsan ko. Sabi nila nagpakalayo-layo na din sa takot na isunod sila ni tatay. Magmula din noon naging payapa na ang baryo namin. May mangilan-ngilan na balita patungkol sa aswang, pero wala naman nang namamatay na kagaya dati na kinukuhanan ng lamang loob. Sa ngayon, Sir Mark, matanda na si tatay. Si nanay naman nauna na sa langit. Ako at ang pamilya ko ang kasama ni tatay sa bahay namin. Yung mga kapatid ko kasi nasa ibang lugar ang napangasawa. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Sir Mark. Naway nagustuhan po ng mga tagapakinig po natin. Maraming salamat po at God bless sa inyong channel. Mga kasandata, shoutout segment po para sa story natin na ang lumang bahay. Shoutout po kay Ma'am Jayalyn Garcia, kay Archangel Slayer, shoutout kay Ma'am Lizelle Kuriyama, shoutout din po kay Ma'am Hazel Fiesta, kay Iraiza Miguel, at last shoutout po kay Duvan Lescano. Hanggang doon lang po ang shoutout natin para sa episode na ito, mga kasandata. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana nagustuhan po ninyo ang kwento. Huwag niyo pong kalilimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli po, ako po si Mark, ang inyong narrator. Kita-kits po sa mga susunod pang kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat.